Westbrook puro puri ang natanggap ngayon, panalo ang Nuggets. Kevin Durant at Suns, hot streak ngayon. Wiggins, kantsaw ang inabot kay Gary Payton, hindi nakinig. At ito na raw ang pinakamahirap na schedule ng Warriors sa season. Curry may mensahe sa susunod na makakalaban. Bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Si Nikola Jokic ay nakapag-record ng 23 puntos, 20 rebound, sa 16 na assists. Si Peyton Watson naman ay gumawa ng isang game-sealing block na may 1 segundo na lang ang natitira at tinalo ng host na Denver Nuggets ang Oklahoma City Thunder na makaranas ng kanilang unang pagkatalo sa season, 124-122 nitong Huwebes. Naging malaking bagay rin si Russell Westbrook sa panalo na ito na siyang nanguna sa team na may 29 na puntos at maraming mga fans ang pinuri siya sa social media. Si Michael Porter Jr. at Christian Braun ay parehong nagtala ng 24 na puntos at si Watson ay nagtapos ng 10 puntos at 3 blocks para sa Denver na nagtapos ng kanilang 4 na laro na pagkatalo sa head-to-head laban sa Oklahoma City. Si Jokic ay naglog rin sa kanyang ika-4 na triple-double ng season. Naglaro ang Nuggets nang walang Jamal Murray dahil sa concussion protocol sa ikatlong sunod na laro at walang Aaron Gordon na mawawala ng ilang linggo dahil sa strain sa kanyang kanang calf. Si Jalen Williams ay nagtala ng 29 na puntos, 10 rebounds at 9 na assists para sa Thunder na nagsimula ng season na may 7 sunod na panalo. Si Shai Gilgeous-Alexander ay nagtala ng 28 puntos, si Chet Holmgren ay may 15 puntos at 10 rebounds at si Luguentz Dort at Isaiah Joe ay parehong kumuha ng 11 puntos. Ang Denver ay nahulog ng 2 puntos sa maagang bahagi ng ika-4 na quarter bago ginawang 3-point play ni Westbrook na ipasok ni Porter ang isang 3-pointer at dumagdag ng isa pang basket si Westbrook. Nakabalik ang Thunder. Nag-shoot ng isang free throw si Watson, gumawa ng layup si Braun at nagpasok si Porter mula sa malayo upang muling manguna ang Nuggets, 106-103 lead. Si Braun at Watson ay naitala ang mga 3-pointers at si Julian Strawther ay gumawa ng isang putback dunk sa isang 11-5 run na nagbigay sa Denver ng 123-115 lead, ngunit si Williams ay naitala ang 5 sunod na puntos upang gawing 123-120. Ang laban pagpasok sa huling minuto, si Jokic ay nag-shoot ng isang free throw sa 27 segundo na natitira, nakagawa si Gilgeous-Alexander ng layup at nag-miss si Watson ng 2 foul shots na nagbigay sa Oklahoma City ng pagkakataong makabalik. Ngunit na-block ni Watson ang last second floater ni Gilgeous-Alexander upang mapanatili ang panalo ng Nuggets. Sa ibang laban naman, si Kevin Durant ay gumawa ng 32 puntos, si Jusuf Nurkic ay nag-ambag ng 20 puntos at 18 rebounds at ang Phoenix Suns ay nagpakita ng mahusay na pagsusumikap mula sa 15 points deficit nitong Huwebes ng araw upang talunin ang Miami Heat 115-112 at palawigin ang kanilang winning streak sa 6 na laro. Ang Suns ay nahulog sa 79-64 in third quarter, ngunit nagtapos sila ng period ng isang 15-3 run upang mapababa ang kalamangan ng Heat sa 3 puntos. Walang nakapagtala ng maayos na kontrol sa ika-4 na quarter, ngunit ang jumper ni Durant mula sa free throw line na may 16 na segundo na natitira ay ang nagbigay sa Phoenix ng 4 na puntos na kalamangan. Si Devin Booker ay nagtala ng 22 puntos at 9 na assists para sa Phoenix 7-1 na nanalo sa kanilang huling 5 laro na may 6 na puntos o mas kaunti. Gumawa si Booker ng isang libreng throw mula sa 2 attempts na may natitirang 4.8 seconds na nagbigay ng pagkakataon sa Heat, ngunit hindi nakagawa ng kahit anong shot ang Miami bago magtapos ang oras. Si Grayson Allen ay nagtala ng 12 puntos at si Tyus Jones ay nag-ambag ng 9 na assists, katulad ni Booker para sa Suns. Si Tyler Herro ang nanguna sa Heat na may 28 puntos. Si Haywood Highsmith na isang reserve forward ay nagtala ng 19 na puntos at si Jimmy Butler ay nagdagdag ng 15 puntos. Si Bam Adebayo naman ay nagtala ng 12 puntos at 12 rebounds. Sa ibang laro naman, si Stephen Curry ay gumawa ng 27 puntos, 9 na assists at 7 rebounds upang matulungan ang Golden State Warriors na mapa-extend ang kanilang winning streak sa 5 laro sa isang 118-112 na panalo laban sa Boston Celtics nitong Huwebes.
Ang Warriors ay nahulog ng 7 puntos sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter, ngunit bumawi sila ng 16 sa 4 na run upang makuha ang ika-4 na quarter, ngunit bumawi sila ng 16-4 run upang makuha ang 104-99 na kalamangan sa natitirang 230 minutes ng laro sa pamamagitan ng isang layup ni Curry. Nakabalik ang Boston at lumapit at ang panalo ay ang ikatlong sunod na panalo ng Warriors sa kanilang mahalagang road trip na magtatapos sa mga laban sa Cleveland at Oklahoma City. Yan ang aming pagsubok para makita kung nasaan kami, sabi ni Gary Payton II sa Warriors post-game live ng NBC Sports Bay Area. Alam namin na ibubukas nila ang pinakamahusay na laro namin, kaya kailangan namin magpakita ng kung ano ang kaya naming gawin. Talagang ang naging magandang pagsubok ito para sa Warriors at marahil ay ang pinakamahirap nilang laro sa 2024-25 NBA season. Ang pagkapanalo ng Golden State ng maayos kahit malayo sa Chase Center ay isa pang positibong tanda at isang bagay na tila nakasanayan na nila. Ito ang unang pagkakataon na nanalo ang Warriors sa kanilang unang 5 road games mula nang manalo sila ng 14 na sunod-sunod upang simulan ang 2015-16 season. Noong taong iyon, nagtakda ang Golden State ng NBA record na 73 regular season wins. Kaya naming talunin ang kahit sino, sabi ni Stephen Curry. Mahirap. Kailangan mong yakapin ang hamon, pero ibang taon ito. Sinusubukan naming mag-take ng mga baby steps at buuin ang aming identity. Si Buddy Hield at Andrew Wiggins ay parehong nakakuha ng 16 na puntos para sa Golden State. Si Jason Tatum naman ay naitala ang pinakamataas na 32 puntos para sa Celtics na nagtapos ang kanilang 3 sunod-sunod na panalo. Si Tatum ay naging nangungunang scorer sa 7 laro ng Boston sa 9 nilang laro. Pagkatapos ng panalo, inimbitahan si Payton sa Warriors post-game live ng NBC Sports Bay Area at tinanong siya tungkol sa missed layup ni Wiggins. Huwag niyo akong papayagang magsimula tungkol kay Wiggs. At sa mga layups na yan, pabirong sinabi ni Payton kay Bonta Hill, Chris Mullin at Festus Ezeli, isa siyang 6'8". Sinasabi ko sa kanya na i-dunk mo na lang Wiggs. #DunkItWiggs, idakdak mo na lang Wiggs. Si Wiggs, clutch yan, sabi ni Payton. Binawian niya yon. Gumawa siya ng malalaking plays at malalaking stops sa dulo ng laro. Kaya si Wiggs, magiging si Wiggs pa rin siya, pero pang 8 laro pa lang namin ito. At sana ay mag-dunk na siya sa Game 9. Ang Warriors ay nag-improve na sa 5-0 sa kanilang mga laro sa kalsada at 7-1 overall for this season. Malaki ang posibilidad na makakatanggap pa si Wiggins ng ilang kantsaw mula sa kanyang mga teammates tungkol sa missed layup, ngunit maaari niyang tapusin ang lahat ng mga biro na iyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilang dunks laban sa Cavs. Anong masasabi niyo ngayon mga kaibigan sa panalo ng Warriors? Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.